Venus Deluxe was nowhere to be found in the trailer. Totoo! Ano ba yan? Drag Race. Installation Introduction Venus Deluxe. The Comedy Queen. Comedy Queen? What makes Venus Deluxe a Venus Deluxe? Hindi ko din alam. Biggest threat, Installation Royale. Ang daming threat. Sabi dito ni RC, it might idadagdag kang Pinay Queen sa cast ng Installation Royale. Sino? Sino ba? Mary Kiss Kill Shimon. Sige, shawarma ay aking. And then is crowned as the first inductee into the Philippines Hall of Fame! May chance! Ah! Hi mga misis! This is Venus Deluxe! Ano na? Ito na nga tayo once again sa ating sit-down vlog. But for today's video, ano nga ba ang gagawin natin? Tayo ay magre-react lamang sa mga fan reactions and fan questions na nakita namin sa social media at kung saan-saan pa. Kaya naman, halika na, samahan mo ako, react tayo! Galing sa Twitter. Lay Leved, The Venus Deluxe na Let Me the Queen. Ano to? Sabi ni Giverny Love, Dickinsonism. Translated French. French pala siya. Venus Deluxe's lips in Meet the Queens. That's so my weakness. Uy! Babae ba to lalaki? Kuha rin na lang lalaki para masaya pa rin ako. Tsarek! Kasi hindi naman ako babae. Pero weakness ng babae, yung lips ko parang hindi pala. Excuse me, am I supposed to root for one of them only? Sabi ni House of No Shade. No, according to the rules, you're allowed to root for Venus plus one of your choice. Ha? Saan galing to? Hello, thank you, House of No Shave. Yeah, you're allowed to root for me only plus one of your favorites. Sabi ni Belak Boy. Ito si Belak Boy, ito yung barang di ba? Barang ka. It's 2025 Drag Race Philippines All-Stars Finale. She has lip-synced for her legacy 3 times and won 2 of them. Was in the bottom once for vulnerability purposes. And then is crowned as the first inductee into the Philippines Hall of Fame! May chance! Uy, malalaman natin sa susunod na kabanata. Si Elias, Archive Villa. My bets on Venus Deluxe. I'm calling it now. When you think of Filipino drag, you think of her performances, her looks. Look at me. Her humor, girl, she can take home this crown. Aww. Pero anyways, my other top 4 queens are Suki Doll, Siam, and Bernie. Thank you for that, Archive. Notes to self, the Venus Deluxe. Maghinay-hinay sa hablutan ng materials kasi baka mabunggo na naman, tapos ma-injure. Stick to one character sa Snatch Game at huwag maglasing, baka mo popcorn na naman. Uy, pero dahil dun sa mga yun, iconic tayo. Di ba parang kung hindi ako nalasing, hindi lalabas si popcorn. Stick to one character sa Snatch Game. Malalaman natin this season. Charek! Oh, si Belak Boy ulit. It's giving winner. Oh, thank you. Hala, natiyata ako nito ni Belak Boy. Single pa naman ako. Charek. Sabi ni Marmalade, Love, Installation Introduction Venus Deluxe. The Comedy Queen, who appeared at the Drag Race entrance in just a bath towel. On the other hand, she showcased some pretty impressive outfits on the runway. Winning once in a ball challenge. Nakalagay talaga na once in a ball challenge. Her singing ability is also remarkable. And she just released a new EP the other day. Thank you, Marmalade 3108. Yes, guys, I just released my EP, Extended Play. So if you want to hear my songs, if you want to listen to my songs, you can search it online. Sobrang bagay nilang dalawa. Shoot ko to sila. Picture ko pareho. Ano to Shawarma. Lumipat na naman pala ang hara. Ang hara, makapag-Elyo nga ulit. See you guys sa August 23. Nasa Hara, La Union kami. Let's go! Magbakasyon tayong lahat at mag-enjoy.
Pinoy Aswang Hunters. Ay, ang ganda naman ang pagka nito, color grade nung looks namin ni Ay, si Sandy Obsena pa lang nag-post. Hi, Sandy. Very, very good designer din. Pinoy Aswang Hunters. Ang ganda ng pagka-mix niya ng mga photos namin. Sabi ni Fred Zadrick, the world has no idea what's coming. Ay, dahil talaga. Iyoko na lang mag-talk. Sabi sa Reddit, Van City Glory, my winner. She's giving 4-star gacha prize. Ano yan? Ano yan? Am I giving that energy? Okay, gotcha! Genius Deluxe was nowhere to be found in the trailer. Totoo! Ano ba yan? Drag Race? Can't wait to see confused reaction to the gravity. Oh my God! May chance na may mga... Basta? As after Katsuya inside of popcorn, and the line became popular. Ha? Ako ba yun? Is that my fault? Alam mo, siya talaga yung may mali doon. Tanong-tanong kasi siya. So, no presents sa entrance look ko. When a person enters a room and instantly brings it to life. That's Venus Deluxe. Thank you! Nakakatawa kasi I bring life and ayun, nag-enter ako sa room, ganyan, I have a present. Pero yung name nung nag-comment, no presents. Nakakatawa, I still don't know what gravity inside the popcorn means, but I know she is correct about it. Yes, I'm always correct. Gumawa ako ng filter sa TikTok. Actually, hindi naman ako yung gumawa. And tumulong sa akin yung mga friends ko para gawin yun. Tapos, ayan, ito yung mga gumamit. Oh, kita mo na ito, baby queen. Baby girl, nakita ko na to. Ay, hindi ko po kita. May buga-bugahan ng apoy! Si GRW Bonbon. Hala, ang cute naman niya! Up like that! Ang cute! Hindi ko ito nakikita. Ngayon ka lang yata ito nakikita. Thank you. Napapasaya mo ako. Thank you, Mother! Thank you. Ngayon naman, basahin naman natin ang mga PM, ang mga messages. Ano kaya ito? Sabi ni Radically Glorious, what's next after Slation? Slay World. Direct! Ano kaya? Hindi ko di alam. Siyempre, tuloy-tuloy pa rin ang mga shows, ang music career, and ang dami ko ma-discover din sa sarili ko dito sa Slation, and makikita nyo dito ang aking growth ulit. So, let's hope for the best. Favorite song mo na ginawa mo this year is yung pinaka-recent. Hindi ko alam, bigla ko siya naging paborito out of everyone, out of everything. Bakit ba minamahal kita na remix? Never kong na-imagine na magkakaroon ako ng club mix. Tapos, ganun pa yung kinalabasan na parang parang ang cheesy ng mga words, pero ang sakit. So parang pati ako, nasaktan ako dun sa pagkakanta ko. Kahit wala, hindi naman ako broken hearted. Sabi ni Zing, what makes Venus Deluxe a Venus Deluxe? Hindi ko din alam. Basta I just try to be different every single time. And I try to challenge myself for me to like grow a little bit more every single time. And ayun, ganun. Ano po feeling na kasama niya sa Slation Royale si Mama Briggs? The feeling is relaxing. Yeah, di ba parang may certain pahinga ng very late. Kasi alam mong meron kang kakampi, alam mong meron kang sister doon. So parang hindi masyado nakaka-pressure. And you know that she will be rooting for me as well as I am rooting for her all the time. Biggest threat in Slation Royale. Alam mo, ilang beses na itong natanong sa akin. Tapos hindi ko pa rin alam kung sino. Kasi ang daming threat. Pero kapag tinitingnan ko sila isa-isa, meron lahat silang weakness. Just like me, I'm also a threat to them. Feeling ko naman. And meron din ako mga weakness. So, the biggest threat in Slation Royale talaga is the judges. Nagdalawang isip ko ba kayo sa pagsali sa Slation Royale? Or yes na yes agad? Yes na yes agad? No, lahat ng oportunidad na maganda para sa atin ay yes kagad tayo dyan. Because I know that this will help me a lot. It's a great opportunity for me and I want to express once again myself in national TV now with
better point of view about drag, about life, being an artist, and about me. How did you feel po nung nalaman niyo nakasali ka sa Slation Royale? Sleepless nights na agad, enroll na here and there, and singing lesson, dance class, gym, acting workshop, lahat. Laban agad. Di ba? Para at least mas equipped tayo, kumbaga, kumpara nung season 1 na nung sumali ako, basta sumali lang. Sabi dito ni RC, it may idadagdag kang Pinay Queen sa cast ng Slation Royale. Sino? Sino ba? Parang si Angel. Kasi di ba ang saya-saya ni Angel kasama, ang harot-harot, para talagang buhay na buhay lalo. So meron dito mga nagtanong, ang dami. Diet reveal, about sa fitness journey, kailan nag-start, what's the reason why I started working out, sino nagpapayat. Alam nyo, to be honest, super tagal na, Nectar Days pa yata, gusto ko nang pumayat. As in, ang tagal-tagal na. Tapos lumabas ako, nagpunta ako sa Nectar nightclub isang beses, and then may nakasalubong ako dito na isang gym coach, which is ang aking naging coach. So sabi niya, nakachikahan ko siya very light, tapos sabi niya, ang work niya daw ay gym coach. So sabi ko sa kanya, turuan mo nga ako, ganyan-ganyan. Tapos, ito si gym coach, minessage ko siya, magde-December yata yun. Sabi ko, coach, tara na mag-workout na tayo. Tapos sabi niya, tsaka na tayo mag-workout kasi kakain ka lang din naman ng December. Bastos! Until nag-July. Tapos July na ako nakapag-workout. First time, imagine nyo from December ha, July na na-push talaga ng totoo. So nag-gym kami. Tapos July, August, pumayat na ako ng bongga agad. Kasi nga first time ng katawan ko kumilos. Never akong kumilos eh. So parang ang bilis nung pagpayat ko, simula July hanggang August. Kaso meron akong racket na Mariah. So kung makikita nyo yung photo ko with Jose Marie Chan, medyo manipis na yung mukha ko dun. First time ko yun na makita yung sarili ko na payat na Mariah. Sabi ko, ay hindi to pwede. So July last year, nag-gym na ako, dire-diretso na yan. Pero binabawi ko lagi sa kain. So after ng gym namin, samgyup, after ng gym namin ito, until ma-enjoy ko mag-gym na parang napasok ko na siya sa sistema ko. Tapos noong January, doon na ako nag-diet ng totoo. Haba ng kwento. So January, dinamay ko na yung food, dinamay ko na yung everything. Ayun, naloka na lang ang mga tao na payat na ako in a short span of time. Pero guys, matagal na po ako nag-diet. Wala po akong ininom na kahit anong gamot pampapayat. At tinry ko lang in the right way ang pagda-diet. Sabi ni Eric siya, mas malala ba yung pressure na na-feel mo sa Slation compared sa season 1? Yeah, mas malala yung pressure this time dahil nung season 1, wala naman akong isusugal nung season 1. Ngayon, parang ang dami kong isusugal, especially meron na kaming mga anak, meron na akong mga supporters, meron na, alam mo yun, so nakakadagdag siya sa pressure talaga. Parang masaya. Magkaiba sila ng pakiramdam. Yung Slation lang talaga ang mas nakaka-pressure compared sa season 1. Pero parehas lang pressure cooker die! Bukod kila Briggs and PPN, sino pang sisters mo yung nag-i-inspire sa'yo? One of my biggest inspiration naman talaga po, ay si J-Bot G and si Tiny Deluxe, of course, because they are great singers. Hindi lang sila basta singer-singeran. Sila ay talagang magaling na singers. I aspire to be like them. Ayun, parang tinutulungan din naman nila ako in this industry. So I'm excited na maging kasing galing din nila ako. Sabi ni Ali Vinicius, hi Mrs., what's been your proudest I made it moment so far? Proudest, siguro nung ipinlay yung aking songs in front of ABS-CBN bosses, na nandun ako. After tumugtog nung Bakit Ba Minamahal Kita, nagpalakpakan sila. So parang sabi ko, wow, parang nakaka-proud kasi ito yung mga taong dapat ma-impress sa akin. Alam mo yun? Kasi parang pwedeng pumalakpak sa'yo yung mga fans mo or pwedeng pumalakpak sa'yo yung mga walang pake sa'yo. Pero ito yung mga nasa industry na nakakarinig ng iba't ibang klase ng singers araw-araw. Tapos pumalakpak sila sa akin. So parang ang prouding. What's one thing people often misunderstand about drag culture? That drag is for fun only? No, it's not. It's a lot of things. It's healing, it's political, it's
It's whatever you wanna be, and that is to become a to be. Charay. Sabi ni Marion Forgettable, what's the best advice you've ever received from a fellow queen? So, nung OBAR days ko, grabe yung kaba ko sa stage, grabe yung takot. Takot talaga na, paano pag nakita ako, as in, takot na takot talaga ako sa stage. Dahil nagka-stage fright ako na nasa OBAR ako. Ayoko na mag-solo performance kasi i-judge lang ako. Ayoko nang mag-gitna dahil magkakamali ako ng mga steps. Ayokong lahat ng stage fright nandun na sa akin nung OBAR days ko. Pero in-advise sa akin ni Precious Paula Nicole herself, the winner of Drag Race Philippines Season 1, na dapat daw deadma. Art of Deadma. Kasi nakikita ko, nagkakamali din sila ng steps. Si Brigading nagkakamali ng steps. Pero hindi sila natatakot. Nakikisabay sila sa tawa, ine-enjoy nila. And dun nag-start yung Art of Deadma sa akin. Nung pinabayaan ko lang yung mga tao na i-judge ako, na pagalitan ako, pagtawanan ako, dun ko na na-enjoy yung Art of Drag. Diba? Mary Kiss Kill Shimon. Sige, shawarma ay aking i-Mary na lang. Bilang kinasal na din naman kami sa kanyang mga birthday shows. Nagkaanak pa kami. So sige, Mary si shawarma. Kiss ko na lang si Odasha. Sige, mukha naman siyang daddy. Wala lalaki si Odasha. Tapos, si Min, ikikill ko na lang siya bago pa siya mauna. Bilang nakakamatay ang tingin ni Min, sige, kauunahin kong i-kill. How different is your drag persona from your out-of-drag self? Sa mga hindi po nakakaalam dyan, i-explain ko na ha, ganito kasi yon. Nung pandemic, nasanay ako mag-isa. So that's ilang years, di ba? After Nectar, parang na-enjoy ko yung sarili ko alone. And so ambivert pala ako, yun ang sabi sa hula. So parang kaya ko maging outgoing or whatever. Pero kapag may choice, parang mas gusto kong mag-isa ako sa bahay, mas ganyan. Pero di ko kayang lumabas mag-isa. So, unlike kapag drag queen ako na ang ingay-ingay ko, ang daldal ko, ang harot-harot ko, medyo magkaiba siya. If ever na ikaw ang manalo sa Slayshan, would you compete in an all-winner season? Oo naman, ano ba? Compete lang ng compete. Kahit anong mangyari, di ba? Parang may madadagdag sa'yo, experience, sisterhood, pera, lahat may madadagdag. Kaya laban ang laban. Want to know if magkakaroon po ba ng documentary pagsali sa Slayshan Royale? Yes! Naka-document mo lahat. So I'm so excited to share you all my journey. Aside from drag and music, what's a hobby or profession that you'd like to pursue seriously? I want to, alam mo yun, mag-aral pa sa business. Gusto kong ipagpatuloy ang aking wigs business. Yes, it's still ongoing, pero I want to make it bigger and I want to make it sustainable for me also as a busy drag queen. Sa dami na napagdaanan mong hirap as a drag queen, what keeps you going? My dreams. Hanggat hindi ko pa na-fulfill yung aking fantasy. Well, fulfilled naman na ang aking fantasy ngayon pa lang. Pero like, yung uhaw ko to achieve greater things, ayan, yun yung mga nagpapamake sa akin na mag-go. And of course, my family. Because my family. I know that ako lang din ang inaasahan nila. Ako yung backbone nila for now. And kaya, mas nagpupush ako dahil sa kanila. Dahil alam kong need pa nila. Ayun, I hope may na-enjoy nyo naman itong vlog ko and mas nakilala nyo ako on a deeper level. And I'm so excited for our next vlogs. Kaya naman, yun na yung mapalabas na Slayshan Royale! Sabay-sabay natin, supportahan please. Support ko po ako. Bingas Deluxe lamang po ang inyong lingkod. Maraming salamat. Subscribe ka naman dyan. Love you. Mwah!